Saan muna tayo? Naku po, eto, mga kababayan. Si Roque din, no? Kay Roque ko din to nakita ho, mga kababayan, doon sa post ni Harry Roque. Herminio Harry Roque. Ayan, pinost ni Roque to. At nilagyan niya ng sulat dyan sa ilalim. No? Sabi niya dito, PBBM. Ito, patungkol ho ito ha. Doon sa kay dating Pangulong Duterte. No? Sinisisi nila si Pangulong Bongbong Marcos doon sa pagpunta o pagdala sa dahig kay dating Pangulong Duterte. Sinisisi ni Roque, mga kababayan, hinudas daw po ni Pangulong Bongbong Marcos si dating Pangulong Duterte. Hinudas? Mabel Kinjo, shoutout sa iyo. Oh, hinudas? Araw-araw binibira nyo si Pangulong Bongbong Marcos tapos nagkaganyan kayo? Hinudas kayo? Naniniwala ako ang humudas sa inyo, walang iba, si Xi Jinping. Di ba Janelle Van der Haas at Marlon Daigo? Si Xi Jinping. Biruin mo ba naman, alagang-alaga at protektadong-protektado ng dating Pangulo si Xi Jinping noong panahon na siya ang presidente. Tapos, nung sinasabi ni Atty. Larry Gadon na humihingi ng asylum kay Xi Jinping, tinanggihan daw. Ano? Madami ang nagsasabing mga kasulid. O, isang sulid nga dyan. Sulid! Chi! One squad forever. Shoutout sa iyo. O, madami nagsasabing mga kasulid. Mark, may maipapakita ka bang application na nag-apply si dating Pangulong Duterte ng asylum sa China? Wala! Bakit? Hindi nga nakarating sa China, hindi na pinayagan. No? Hanggang Hong Kong lang. Sabi, uwi na daw. Base po yan sa kwento ni Atty. Larry Gadon. Hanggang Hong Kong lang. Hindi na pinatawid ng tulay. Di ba? Paano magkakaroon ng aplikasyon? Wala. Di ba? Ako naniniwala ako na si Xi Jinping ang humudas kay dating Pangulong Duterte. Diyos ko, wag nyo nga yung Pangulo. Unang-una, hindi naman dumaan sa Pangulo ang International Criminal Court. Dumaan po ang ICC saan? Nakipag-ugnayan po sa Interpol at ang Interpol nakipag-ugnayan sa pambansang kapulisan, mga bossing. Di ba? Ano sabi ng Interpol? Paki-aresto naman etong si dating Pangulong Duterte kasi pinapa-aresto ng ICC. Sabi ni Roque dito, PBBM who went missing, during the entire March 11 incident and only resurfaced after the chartered plane whisked PRRD out of the Philippines. Mali ka dyan. May kilala ako na hudas. No? Kapag sinabi mong hudas, close kay dating Pangulong Duterte. Kasama sa grupo ni dating Pangulong Duterte. Alam niyo kung sino yung tinutukoy ko, mga bossing? Na hudas? Tingin ko si Bato de la Rosa, mga kababayan. Tingnan niyo po yung sinulat ni Roque. Who went missing during the entire March 11? Sino po yung tumawag kay Medjal Dia at sinabi, meron po kaming warrant of arrest ni dating Pangulong Duterte? Di ba si Roque, umaga pa lang alam niya na? Si Bato de la Rosa, umaga pa lang alam na ni Bato de la Rosa? Ano sabi ni Bato de la Rosa? ES, dito muna ako. Dito muna ako. May inaasikaso ako. Baka maihabol natin. Ewan ko kung ano yung iniisip ni Bato de la Rosa na maihahabol. Siyempre, si Medjal Dia, sasabihin, sige, baka nga. Baka makatulong yan. Di ba? Kung may hinahabol, mga bossing, from time to time, dapat tumatawag si Bato de la Rosa. Nandiyan pa ba ang dating Pangulong Duterte? Malapit na to. Matatapos na tong mga pirmahan na pinapagawa ko. Kung yun man yung
ginagawa ni Bato de la Rosa? Wala. Mga kababayan, pagkababaho nung tawag kay Medjaldia, patay na din ho ang cellphone ni Bato de la Rosa. Di ba? Siguro, ayaw na makulit ni Bato de la Rosa. Oy, Bato, sabi mo, kasama yung pangalan mo dito. Samahan mo ang dating Pangulo. Doon. Kasi si Hanilet ayaw eh. Wala daw passport. Pero kakagaling lang daw ho sa ano. Kakagaling lang doon sa Hong Kong. Di ba? Oh, 24, bali-balita yun. 24 oras. Napatay daw ang cellphone ni Bato de la Rosa. Merong mga reporter. Kinakatok. Yung opisina niya doon sa Senado, hindi siya makita. Oh. Alam nyo kung kailan nakita si Bato de la Rosa? Pagkatapos po na magpatay ng cellphone ni Bato de la Rosa, umabot ng mga isang araw, 2 araw. Yung mga DDS, nakikita ko, nag-iiyakan pa din po eh. Sabi ni Lois, sulit-sulit DDS mo, BOBO, at Tanji A, loser. Alam nyo ho, no, yung mga DDS, 2 araw pagkatapos ho, naarestuhin at dalhin sa dahig si dating Pangulo. Nag-iiyakan pa po. Si Bato de la Rosa, nag-e-enjoy na po. Nag-iikot ng lechon. Sabi pa, masaya. Masaya, nakangiti. Ipinapaliwanag yung kanyang paglelechon at pinapaliwanag kung ilang bote na yung nainom niyang alak. Yun ang sisihin mo. Dahil ang sinabi ni Bato de la Rosa, lalaban siya hanggang sa dulo. Kasama si dating Pangulong Duterte. Pero, nung nandun na sa dulo, ayan nawala na. Hindi na nagparamdam si Bato de la Rosa. Diba, buong March 11, siya yung wala dyan. Huwag nyo nga isisi sa Pangulo. PBBM ang sinisisi. Minumura nga niyan yung sipain ko yung ICC na yan eh. O diba? Sabi ni Bato de la Rosa, come on, bring it on! Gusto kong makita yung mukha ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Pagka umabot na ho sa punto na meron ng mga umaaresto sa kanya at binabasahan na po siya ng Miranda rights, mga bossing. Tanong sa inyo diyan sa comment section. Mityan, Gamboa. Sa tingin niyo po ba, sasama ng maayos si Bato de la Rosa kung sakali na dumating yung aaresto sa kanya? Sa tingin niyo po ba sasama ng maayos? Sa tingin niyo po ba aabot din ng 12 oras kagaya nung sa dating Pangulong Duterte na arestuhan? No, pinakamahabang arestuhan po yun sa kasaysayan ng Pilipinas Pangatlo, magtatago ba si Bato de la Rosa? Yan, ABC yung pang-apat, letrang D. Manlalaban si Bato de la Rosa. Alin po sa tingin niyo dyan? No? Ang gagawin ni Bato de la Rosa. Kasi talagang matunog na ho. Siya yung susunod. Lahat sinasabi, siya yung susunod. Si Atty. Cristina Conti, si Bato ang susunod. Si dating Senador Trillanes, si Bato ang susunod. Wag ka. Si Vice Presidente Inday Sara Duterte. Sinabi din, si Bato ang susunod. Di ba? Mga kababayan, sabi ni Maria P. Palisok, magtatampisaw. Ano daw? Magtatampisaw muna yan. Sabi ni Kian, magtatago yun, Boss Mark. Magtatago sa Senado. Poposasan. Yan. Papusasan niya kay Trillanes. Naku, sisigaw si Bato. Come on, Trillanes! Mick Madi! Ay, narinig nyo na naman yung Mick Madi, doon po sa mga bago at nagtatanong, Anabelle, at Funk. Yung sa mga bago na nagtatanong, ano yung sinabi ni Mark Ramos na Mick Madi? Make my day po yun. Make my day po. Come on, Mr. Trillanes.
Make my day! Yun po yun, mga kababayan. Ewan ko lang kung ganun ang maging reaksyon ni Bato de la Rosa. Pero feeling ko, ako personal, na tingin ko, manlalaban si Bato de la Rosa. Kasi kita natin talagang ayaw niya sumama eh. Kita natin na talagang yung sinabi niya na si Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte ay sasamahan niya hanggang huli, wala na ho. Parang nakalimutan na ni Bato de la Rosa, mga bossing. Anyway, alisin ko na tong si Roque. Puro kalokohan na naman yan puro kabaklaan na naman yan. Kabalbalan, sorry. No, lagi kong napaghahalo yung kabaklaan at kabalbalan. Sabi kasi diyan ni NBI director kay Roque. Si Roque, puro kabalbalan.